Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 241. Ang venue ng bidding event ay matatagpuan sa mataong puso ng Vista Verde, sa loob ng isang makabagong convention center. Ang engranding pasukan ng sentro ay may linya ng mga tauhan na nakasuot ng damit at kurbata. Ang mga mamahaling sasakyan ay patuloy na humahantong sa harap na paradahan, na naglalabas ng isang stream ng mga business magnate, mga CEO at chairman na nagpatuloy sa loob. Biglang lumapit ang isang mahabang convoy na umagaw sa atensyon ng lahat. Ito ang armada ng Wyatt Group. At nariyan ang Anderson's Rich Electronics Group. Huwag kalimutan ang Host Pharmaceutical ng pamilya Roy. Sa katunayan, ang 12-dosenang mga sasakyan ay kabilang sa mga pamilyang Wyatt, Roy, at Anderson. Nang huminto ang mga sasakyan, mabilis na lumabas ang mga bodyguard, na pinagbuksan ng pinto para kina James, Liam, at David. Paglabas nila, marami sa mga nakapalibot na tycoon ang lumapit sa kanila, nag-alay ng mga pagbati. Habang nagpapalitan ng pleasantries, isa pang convoy ang pumasok. Ito ang convoy ng pamilya Field. Mr. Dumating na ang Field. Ibinaling nina James, Liam, at David ang kanilang mga tingin sa mga paparating na sasakyan. Matapos huminto ang mga sasakyan, bumaba sa kanilang mga sasakyan sina Graham, Jeric, Helene, at iba pang nangungunang executive ng Horizon Group. Sa pagbabahagi ng nakakaalam na tingin, sina James, Liam, at David ay tila may bakas ng kasiyahan sa kanilang mga mata. Papalapit kay Graham, ngumiti si James, "Good morning, Graham." Isang ngiti ang isinagot ni Graham, "Morning." Graham, nagsimula si James sa isang mapanuksong tono, "Natatakot ako na sa bidding na ito, baka pauwiin ka lang ng pamilya Wyatt na walang dala." James Grumsterm with a playful edge to his voice, "The bidding hasn't even started here, hindi ba medyo napaaga ang pagdeklare ng tagumpay?" Humalaklak si James, "Graham, hindi kailanman natalo ang pamilya Wyatt, at sa pagkakataong ito ay hindi na mag-iiba. Hindi tayo matatalo. Bueno, James, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa session ng bidding." Pumayag. Sa bidding, tutukayin natin kung sino ang tunay na nangunguna sa grupo. Kasabay nito, si James, na sinamahan ni Liam at David, ay pumasok sa sentro ng kombensyon, ang kanilang mga mukha ay may mga ngiti sa mukha. Sina Graham, Jeric, at Helene ay nagpalitan ng nakakatuwang tingin. Gaya ng inaasahan nila, si James at ang kanyang mga kasama ay puno ng kumpiyansa, tiyak sa kanilang nalalapit na tagumpay. Ang sobrang kumpiyansa na ito ay tiyak na inaasahan ni Graham at ng kanyang koponan. Nilalayo nilang hulihin ang pamilya Wyatt nang walang bantay. Sumunod ng malapit sa likuran, sina Graham, Jeric, at ang iba pa nilang koponan ay nagtungo. Ang Convention Center. Sa loob. Sa pagpasok ng mga pamilyang Wyatt at Field sa venue, nagsimulang magbulungan ang mga nakapaligid na business elite sa kanilang mga sarili. Ang mga pamilyang Wyatt at Field ay ang nangungunang dalawang higanteng real estate sa Vista Verde. Ang kompetisyon para sa proyekto ng CBD ay walang alinlangan na bumagsak sa dalawang ito. Sino sa tingin mo ang magtatagumpay sa bidding? Nagpatuloy ang pag-uusap nang mag-file silang lahat sa convention center. Sa loob, ang Grand Hall ay napuno sa kapasidad. Pumagitna sa entablado ang isang MC na may matangkad na damit. Kinuha niya ang isang remote, pinindot ang isang buton na nagpapakita ng napakalaking mapa ng CBD project site at iba't ibang istatistika sa isang malaking LED screen sa likod niya. "Ladies and gentlemen, maligayang pagdating sa aming bidding event. Hayaang magsimula ang kompetisyon." Ang pagbubukas ng bid para sa proyekto ng CBD ay nagsisimula sa 100 bilyon. Mga kumpanya, mangyaring simulan ng iyong. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang kanyang mga salita sa bulwagan, isang kinatawan mula sa isang kumpanya ang nagtaas ng kanilang karatula, ang Eagle Group ay nagbid ng 2.2 bilyon. Sa lalong madaling panahon ay ginawa nila ang kanilang BOD ay tumunog ang isa pang kumpanya. Nag-aalok ang Fly Group at bilyon. Proud Group sa 2.6 B. Isa-isa, ang mga kumpanya ay sumigaw ng kanilang mga bid, bawat isa ay sinusubukang malampasan ang isa pa. 2 bilyon. Ang presyo ng pagbid ay hindi tumaas.
Rasismo. Sa sandaling iyon, kinuha ni James mula sa audience seat ang isang karatula na may nakasulat na, 4, at itinaas ito ng mataas na, The Wise Gang Bad at Balan. Tinanggihan niya. Isang memo ang kumalat sa mga silid. Ang tali ng pamilyang Wyan ay nagpapakilos sa kanila. Bulalas ni Sofwan. Paglukso sa digmaan sa 4 na bilyong klasikong malalaking gastusin ng Wyatt Group. Sabi ng isa pang boses. Nagtataka ako kung magkano ang ibibid ng Fayed Emily ng Horizon Group. Sa nakakagulat na bid ni James na 4 na bilyon, marami sa iba pang mga kinatawan mula sa iba't ibang companies ang binawi, hindi na handang makipagkompetensya. Lahat ng mata ay nakatutok na kay Graham, sabik na makita ang susunod na galaw. 4 na bilyon mula sa Wyatt Group na pupunta sa sandaling ipahayag ng DMC, itinuro ang James. Mga direksyon. 4 na bilyon na 2 beses. Ngunit nang ang isa ay tatawagan itong pangatlo at huling pagkakataon, ginawa ni Graham ang kanyang hakbang. Ang Horton Group ay humigit kumulang 46 na bilyong idineklara niyang tumaas ang bid ng 0.6 bilyon sa isang pagkakataon. Nagkaroon ng isa pang kolektibong jep ng pagkamangha mula sa madla. Bahagyang kumunat ang kilay ni James na may kinang sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, muli niyang itinaas ang kanyang karatula. The hashtag Yan Group Buds at Bello. Bumalik ang lahat ng atensyon kay James sa isang iglap. Nagbid ako ng 5.4 bilyon. Graham said, bypassing the sign and shouting his bid directly. Halos kaagad, lumipat ang tingin ng mga tao mula kay James patungo kay Graham. Maging sina James, Liam, at David ay nahirapang mapanatili ang kanilang kalmado sa gitna ng matinding digmaan sa bidding. Dahil sa impormasyong mayroon sila, naniniwala sila na ang Horizon Group ay maaaring magbid ng maximum na 5 bilyon. Iyon daw ang limitasyon ng mga mapagkukunan ng pamilya Field. Ngunit ngayon, naglabas na sila ng 5.4 bilyon. Ito ay ganap na lampas sa kanilang mga inaasahan. Gayunpaman, tiwala si James at ang kanyang grupo. Sa kanilang mga mata, kahit na ang pamilya ng Field ay makaipon ng 5.4 bilyon, tiyak na hindi sila makakaipon ng 6 na bilyon. Sa pag-iisip na ito, walang pag-aalinlangan, itinaas ni James ang kanyang kamay at buong kumpiyansa na idineklara, ang Wyatt Group ay nagbid ng 6 na bilyon. Habang inanunsyo ni James ang nakakagulat na bid na 6 na bilyon, bulungan ang mga manunood at bulungan. Sa puntong ito, pagkatapos ng 300 bilyong bid, ang lahat ng iba pang mga bidder ay mahalagang itinapon sa tuwalya, hindi na nagnanais na makipagkompetensya. Sila ngayon ay mga manunood lamang. Ang buong kaganapan sa pagbid ay naging isang mabangis na tunggalian sa pagitan ng dalawang titans ng mundo ng real estate, ang Wyatt Group at ang Horizon Group. Sa kanyang bid na 6 na bilyon, tumingin si James sa direksyon ni Graham, halos mapanghamon ang kanyang mga mata, kaya mo bang itaas iyon? Gayunpaman, bilang tugon sa mapanuksong sulyap ni James, malamig na itinaas ni Graham ang isang karatula na nagpapakita ng 7, at mahinahong inihayag, ang Horizon Group ay nagbibid ng 7 bilyon. Habang inanunsyo ni Graham ang bid na 7 bilyon, umasim ang mukha ni James. Isang iglap. Maging sina Liam at David ay nagulat. 7 bilyon. Paano makakaipon ang pamilya ng Field ng napakalaking halaga? Nang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, isang galit na si James ay agad na nagtaas ng kanyang kamay at nagpahayag, 8 bilyon. Isang ripple ng pagtataka ang dumaan sa karamihan. Ngunit bago pa man nila matuno ang numerong iyon, si Graham, nang hindi nawawala, ay tumugon ng 9 na bilyon. Kumunat ang noo ni James at nakipagpalitan ng tingin kina Liam at David. Ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. 9 na bilyon. Paano ito posible? Akala nila. Nagsimula silang maghinala kung talagang may kakayahan si Graham na i-back up ang naturang bid. Hindi kaya niya artificial na pinapataas ang presyo, na pinipilit ang pamilyang Wyatt na gumawa ng mas mataas na halaga kahit na nasecure nila ang bid. May kislap na pagkairita sa kanyang mga mata, sumigaw si James, 10 bilyon. Ito ang breaking point. Kung lalampas sa 10 bilyon ang bid, malalampasan nito ang kakayahan sa pananalapi ng pinagsamang kaba ng mga pamilyang Wyatt,
Anderson, at Roy. Kung talagang kayang bayaran ni Graham ang isang mas mataas na bid, hindi lamang tatanggi si James na itaas ang kanyang sariling alok, ngunit malugod niyang tatanggapin. Na-curious siya kung talagang makakabili ang pamilya ng Field ng napakalaking halaga ng pera kapag nanalo sila sa proyekto. Pagkatapos, sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, si Graham, sa isang strategic twist, ay nagtaas ng kanyang kamay at nagpahayag, sa ngalan ng Wyatt Group, nagbid ako ng 11 bilyon. Kabanata 242. 11 bilyon. Nagkagulo na naman ang mga manunood. Napuno ng mga bulong ang silid, Diyos ko, 11 bilyon. Ito ang pinakamataas na bid kailanman sa kaganapan ng pagbid sa Vista Verde. Nagtataka ako kung ang pamilya Wyatt ay sasalungat sa isang bid na 12 bilyon. Nabaling ang lahat kay James. Sina James, Liam, at David ay may mga ekspresyon ng matinding kawalang paniwala sa kanilang mga mukha. Maliwanag na hindi nila inaasahan na muling tataas ni Graham ang bid. Ang bilyon ay isang halaga na kahit ang pinagsamang kaba ng kanilang tatlong makapangyarihang pamilya ay hindi kayang tiisin. Kung wala ang pinansyal na suporta ng mga makapangyarihang pamilya tulad ng mga pamilyang Macy, Bates, at Jensen, at walang indikasyon ng pagsipsip ng napakalaking halaga mula sa stock market, paano posibleng magkaroon ng akses si Graham sa 11 bilyon? Sa katunayan, dati nang sinuri ni James ang mga transaksyon sa stock ng Horizon Group. Hindi lamang nananatiling stable ang kanilang stock sa nakalipas na 10 araw, ngunit wala ring mga palatandaan ng pag-liquidate ng mga asset. Para kina James, Liam, at David, tila imposible na may 11th bilyon si Graham sa kanyang pagtatapon. Naniniwala sila na pinapataas lang niya ang bid, umaasang magbabayad ang pamilya Wyatt ng napakataas na halaga, kahit na nakuha nila ang proyekto. Matapos magpalitan ng tingin, tila tahimik na nagdesisyon ang tatlo na huwag nang ituloy ang bidding. Pagkatapos ng lahat, hindi sila makagawa ng halagang higit sa 11 bilyon. Sila ay yumukod at hahayaan si Graham na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang matayog na bid. Ang bid ng Horizon Group na 11 bilyon sa unang pagkakataon. Ang auctioneer, na nakaturo sa direksyon ni Graham, ay nagpahayag sa silid. Ang bid ng Horizon Group na 11 bilyon sa pangalawang pagkakataon. At sa pangatlong beses, nabenta sa Horizon Group sa halagang 11 bilyon. Sa anunsyo ng sold, itinaas ng auctioneer ang gavel at tiyak na hinampas ito sa podium. Ang deal ay selyado na. Binabati kita sa Vista Verde para sa matagumpay na pagkapanalo sa bid para sa bagong CBD project ng Vista Verde. Palakpakan natin ang chairman ng Horizon Group, Graham. Nagsimulang pumalakpak ang auctioneer, na nagbigay ng halimbawa para sa madla. Habang umaalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa auctioneer, unti-unti itong namulat sa audience na kuha na ng Horizon Group ang bagong CBD project. Ang Wyatt Group, ang nangungunang negosyo sa real estate sa Vista Verde, ay natalo ng second rank ang Horizon Group. Talagang hindi inaasahan ang ganoong resulta. Gayunpaman, nang bumagsak ang katotohanan, ang mga dumalo ay nakiisa sa palakpakan, na binabati ang pamilya Field sa kanilang matagumpay na bid. Mula sa mga manunood, sina James, Liam, at David, bagamat hindi sa winning side, ay nagkaroon ng malamig at matagumpay na kislap sa kanilang mga mata. Kung hindi inilipat ni Graham ang 11 bilyon sa loob ng 24 na oras, ang Horizon Group ay maaakusahan ng pakunwaring pagbid, na nahaharap sa matitinding legal na kahihinatnan. Natapos ang bidding event. Nang magsimulang tumayo ang mga bisita mula sa kanilang mga upuan, humigit kumulang 12 pulis ang pumasok sa bulwagan. Nagtaas ng kilay ang hindi inaasahang paglitaw ng mga alagad ng batas. Bakit may pulis sa isang bidding event? Ang trio sina James, Liam, at David ay halos magkasabay na dumating sa parehong conclusion. Maaaring pinaghihinalaan ng mga organizer ng kaganapan ang isang issue sa mga pondo ni Graham at iniulat ito. Bagaman, karaniwan, kahit na inalerto ng mga organizer ang pulisya, hindi sila darating ng ganoon kabilis.
Gayunpaman, alam ni James na may istasyon ng pulisya sa tabi mismo ng convention center, kaya ang kanilang mabilis na pagtugon ay hindi lubos na nakakagulat. Napaisip si James, Graham, malamang hindi mo akalain na pagkatapos mong manalo sa bid, dadalhin ka sa istasyon ng pulis, di ba? Sabik niyang hinintay ang sandaling ipahiya si Graham sa harap ng karamihan. Habang papalapit ang mga pulis ay tila dumiretso ang mga ito sa kanya. Huminto sila sa tapat ni James. Ang kahangahangang opisyal na nangunguna, na may mahigpit at tuwid na kilos, ay sumaludo kay James. Mr. Wyatt, pagbati. Ako ay Deputy Superintendent mula sa Convention Center Police Station. Mayroon kaming mapanghikayat na ebidensya na nagmumungkahi ng iyong pagkakasangkot sa isang kaso ng pagpatay. Gusto naming sumama ka sa amin sa istasyon. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni James, na wala ng kulay. Clink. Bago pa man niya maproseso ang nangyayari, isa sa mga opisyal ang nakapuso sa kanya. Hinawakan ng dalawang opisyal ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid at nagsimulang pangunahan ang isang shell na gulat na si James. Ang bulwagan. Natahimik ang buong venue, natulala ang lahat sa nangyaring eksena. Hanggang sa na-escort si James ng mga pulis ay bumalik ang mga tao sa realidad. Oh my God! Nasangkot si James sa isang pagpatay. Ito ay pasabog na balita. Lalong lumakas at mas matindi ang mga bulungan. Parehong natigilan sina Liam at David, bakas sa mukha nila ang pagkagulat. Ang huling inaasahan nila ay si James na madawit sa isang pagpatay. Ito ay lubos na kahindik-hindik. Nagulat din sina Graham, Helene, at iba pang nangungunang executive ng Field Group. Ang pagkapanalo sa bagong proyekto ng CBD at pagkatalo sa pamilyang Wyatt ay naging isang malaking tagumpay para sa kanila. Ngunit ang hindi inaasahang pangyayari ay ang cherry sa itaas. Pagkatapos ng kumperensya ng bidding, si James, ang chairman ng Wyatt Group, ay kinuha ng pulisya para sa kanyang pagkakasangkot sa isang kaso ng pagpatay. Ang twist ay walang kulang sa dramatic. Sa puntong ito, malugod na inimbitahan ng staff mula sa organisasyon sa pagbid si Graham at ang kanyang koponan na kumpletuhin ang mga kasunod na pamamaraan sa pagbid. Agad silang sinundan nina Graham, Jerick, at ang iba pa. Sa araw na iyon, ang bawat pangunahing outlet ng balita, istasyon ng telebisyon, at online na platform sa Vista Verde ay binaha ng mga headline tungkol sa matagumpay na bid ng Horizon Group para sa CBD project. Bukod pa riyan, may isa pang headline, si James ng Wyatt Group ay kinuha ng pulis sa bidding conference dahil sa kanyang di umano'y pagkakasangkot sa isang kaso ng pagpatay. Ang dalawang balitang ito ay yumanig sa buong Vista Verde. Ang isa ay isang piraso ng masayang balita habang ang isa ay isang nakababahalang paghahayag. Dumating ang gabi. Sa isang villa sa Vista Verde. Pumasok si Jerick sa sala ng villa kung saan siya sinalubong ni Maxwell at ng kanyang pamilya, na agad na bumangon mula sa kanilang mga upuan, na may pagpipitagan na hinarap siya, tagapagligtas, dumating ka na. Magiliw na ngumiti si Jerick, please, sit down. Hindi na kailangan ng pormalidad. Tumango si Maxwell at ang kanyang pamilya bilang pagsang-ayon at bumalik sa kanilang mga upuan. G, anong pakiramdam mo ngayon? Masakit pa rin ba ang iyong mga kasukasuan ng tuhod at bukong-bukong? Tanong ni Jerick na nakatingin sa mahinang anak ni Maxwell. Umiling si G, Xavier, simula nang tuyuan mo ako kagabi, nawala na ang sakit. Sa katunayan, noong nakaraang gabi pagkatapos na iligtas ni Jerick si G at ang kanyang ina mula sa isang villa kung saan sila nabihag, umupo siya ng isa pang villa upang sila ay manatili. Gamit ang kanyang anima, ginamo ni Jerick ang congenital rheumatoid arthritis ni G gamit ang tuyong karayom, na nagpapagaan sa sakit na nagpahirap sa bata sa loob ng mahigit isang dekada. Dahil nailigtas ni Jerick ang pamilya ni Maxwell at napagaling ang karamdaman ni G, ibinigay ni Maxwell sa Convention Center Police Station ang ebidensyang mayroon siya tungkol sa pagkakasangkot ni James sa pagpatay. Ipinaliwanag nito kung bakit nagpakita ang mga pulis sa bidding conference para arestuhin si James. Xavier, nakita ko sa TV kung paano dinala ng pulis si James. Sa wakas ay nakuha ng masamang tao ang nararapat sa kanya.
Bulalas ni Maxwell na parang may natanggal sa kanyang dibdib. Tumango si Jeric bilang pagsang-ayon, sa katunayan, totoo ang karma. Kabanata 243. Pagkatapos umalis sa villa kung saan nakatira si Maxwell at ang kanyang pamilya, pumara si Jeric ng taxi para bumalik sa Fields Manor. Pinili niyang huwag magmaneho pangunahin upang maiwasan ang hindi kinakailangang atensyon at upang matiyak ang kaligtasan ng pamilya ni Maxwell. Sa kanyang pagbabalik, nadama ni Jeric ang isang malalim na pakiramdam ng tagumpay, na parabang nakamit niya ang isang bagay na may malaking kahalagahan. Walang alinlangan, si Maxwell ang linchpin sa kanyang plano na pabagsakin ang pamilya Wyatt at alisin ang nagbabantang banta sa Fields. Kung hindi dahil kay Maxwell, makakalakad pa rin si James ng malaya, hawak ang kapangyarihan ng Blade Gate, at ipagpapatuloy ang kanyang paghahari sa mundo ng negosyo ng Vista Verde. Ang paghahayag na ito ang dahilan ng pagmamadali ni Jeric sa Fields Manor noong nakaraang gabi. Sa pamamagitan ng mata ng Diyos, nasaksihan niya ang kaso ng pagpatay na utak ni James sa pagkakasangkot ni Maxwell ilang taon na ang nakararaan. Ang parehong kakayahang ito ay nagpakita sa kanya na si James, nang malaman ang paglaya ni Maxwell mula sa bilangguan, ay nagpadala kay Bob upang harapin siya. Sa gayon, narating ni Jeric ang tirahan ni Maxwell sa tamang oras upang iligtas siya mula sa mga kamay ni Bob. Ang sumunod ay ang pagsadyap sa asawa at anak ni Maxwell, tinitiyak na mayroon silang ligtas na lugar na matutuluyan, at ibinigay ni Maxwell sa pulisya ang ebidensya ng pagkakasangkot ni James sa pagpatay. Hindi nagtagal ay dumating na ang taxi sa pasukan ng Fields Manor. Pagkatapos magbayad ng pamasahe sa pamamagitan ng kanyang mobile, pumasok si Jeric sa Manor. Pagpasok sa isa sa mga sala ng villa, masigla siyang sinalubong. Jeric, bumalik ka na. Bulalas ni Graham, na nakaupo sa isang sofa, ang kanyang mukha ay lumiwanag sa tuwa. Halatang nasa mataas ang loob niya. Tumango si Jeric, yes, Mr. Field. Lumabas lang ako saglit. Pagkatapos, nagkukunwaring kamangmangan, nagtanong siya, may magandang balita ba, Mr. Field? Mukhang maganda ang mood mo. Napangiti si Graham, sa totoo lang, may balita ngayon na mas nagdudulot sa akin ng kagalakan kaysa manalo sa bid para sa CBD project. Ang katotohanan tungkol sa kaso ng aking asawa, na namatay 10 taon na ang nakalilipas, ay sa wakas ay lumitaw, na inihayag ang tunay na salarin sa likod ng kanyang pagkamatay. Bagamat alam ni Jeric na ang tunay na salarin ay si James, nagkunwari siyang walang kamalay-malay at nagtanong, Mr. Field, ano ba talaga ang nangyari sa kaso ng nanay ni Helene? Bumantong hininga si Graham, ang kanyang masayang ekspresyon ay nawala na sa kalungkutan, 10 taon na ang nakalilipas, ang ina ni Helene ay naaksidente sa sasakyan. Isang truck ang bumangga sa kanyang sasakyan, na ikinamatay niya sa lugar. Ang driver na responsable ay pinangalanang Maxwell, na nang maglaon ay tumanggap ng 10 taong pagkakulong. Naniniwala ako noong una na ito ay isang trahedya na aksidente, ngunit nakatanggap ako ng tawag mula sa pulisya ngayon. Sinabi nila sa akin na ang aksidente mula 10 taon na ang nakakaraan ay isang pinag-isipang pagpatay, at ang utak sa likod nito ay walang iba kundi si James. Bakas sa mukha ni Jeric ang pagtataka, si James ang mastermind. Oo, hindi ko akalain na siya iyon, tumango si Graham na may kinang ng puot sa kanyang mga mata. But thinking back, it makes sense. 10 taon na ang nakalipas, ang kumpanya ko at si James ang dalawang pinakamalaking kumpanya ng real estate. Kami ay leeg at leeg sa mga tuntunin ng lakas. Pareho kaming nag-aagawan para sa isang pangunahing piraso ng real estate sa Vista Verde, na kilala bilang Land King. Matindi ang kompetisyon sa pagitan namin. At noong nasa rurok na ang aming tunggalian, naganap ang aksidente ng ina ni Helene. Nawasak sa kanyang biglaang pagkamatay, kinailangan kong umalis sa bidding war upang makasama siya sa ospital. Ngunit sa kabila ng isang araw ng desperadong pagsisikap, siya ay namatay. Sinamantala ni James ang aking kawalan at nanalo sa bid para sa Land King, na nagpapataas ng kanyang kayamanan at ginawa siyang nangungunang real estate mogul sa Vista Verde.
Tumingin si Graham kay Jeric, noon, may hinala ako na baka si James ang nag-orchestrate ng aksidente. Ngunit hindi kailanman tinuro ni Maxwell ang sinuman. Inamin lang niya na lasing ang pagmamaneho at sinabing iyon ang dahilan ng aksidente. So, I had nothing more than my doubts. Ngayon lang nalantad ang katotohanan. Si James ang nasa likod ng pagkamatay ng asawa ko. Sumagot si Jeric ng may simpatya, Mr. Field, ikinalulungkot ko ang iyong pagkawala. But rest assured, nahaharap ngayon si James sa karma sa ginawa niya sa ina ni Helene. Naniniwala ako na sa wakas ay makakapagpapahinga na siya sa kapayapaan, binabantayan tayo mula sa langit sa itaas. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan kung bakit nagpasya si Jeric na iligtas si Maxwell ay hindi lamang upang pagaanan ang mga banta sa pamilya ng Field ngunit na impluwensyahan din ng isang mahalagang pagsasakatuparan. Gamit ang God's Eye, nalaman ni Jeric na si James ang lalaking nasa likod ng aksidente sa sasakyan na humantong sa pagkamatay ng ina ni Helene isang dekada na ang nakararaan. Kaya naman, determinado si Jeric na tiyakin na ang utak sa likod ng trahedyang ito ay nahaharap sa buong puot ng batas at natanggap ang kanyang makatarungang mga desert. Tumango si Graham, tama ka. James, sa kanyang hindi mabilang na mga maling gawain, sa wakas ay nakamit ang kanyang pagtutuos. Ngayon, sa wakas ay makakapagpahinga na ang ina ni Helene. Ang Blade Gate ay matatagpuan sa ibabaw ng kilalang mountain sword sa katimugang bahagi ng Cloudar. Matatagpuan sa gitna ng hanay ng mga taluktok, ang Mount Swords, kasama ang mga sinaunang pine, cascading waterfalls, at mga ulap na tila sumasayaw sa paligid nito, ay kahawig ng isang paraiso sa Earth. Ang Blade Gate, kasama ang mga siglong lumang pamana nito, ay natagpuan ang tahanan nito sa kapaligirang ito na nakapagpapasigla sa espiritual. Ang mayayabong na mga lumang puno sa Blade Gate ay sumilong sa isang koleksyon ng mga lumang istruktura, na kumakatawan sa mga kahangahangang arkitektura ng mayamang kasaysayan ng Blade Gate. Bilang karagdagan sa mga makasaysayang gusaling ito, ilang mga modernong mansyon, na nagpapakita ng karangyaan at kadakilaan, ay kumalat sa buong bundok. Bagamat matatagpuan sa gitna ng mga hanay na ito, mga daang milya mula sa Vista Verde, ang Blade Gate ay hindi nakahiwalay. Ang mga kalsada ay nag-uugnay sa sekta sa labas ng mundo, at isang helipad sa ibabaw ng Mountain Swords ang nagpapahintulot sa mga naninirahan dito na maglakbay sa pamamagitan ng mga helicopter. Sa loob ng isang villa sa Blade Gate, na lilam ng mga sinaunang pine, nakaupo si Travis, isang matandang lalaki na may puting buhok, nakasuot ng tradisyonal na mga robe. Humigop siya ng kape habang ninanamnim ang huni ng mga ibon sa labas. Gerard, nakatanggap na ba tayo ng anumang balita mula kay James sa Vista Verde? Tanong ni Travis, inilapag ang kanyang tasa at kinausap ang isang hamak na matandang nakatayo sa malapit. Sumagot ang matanda, Senior Presbyter, hindi pa tumatawag si Mr. Wyatt. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Travis sa pag-iisip, that's quite peculiar. Ngayon ang araw ng pagbid para sa bagong proyekto ng CBD. Ang mga resulta ay dapat na inihayag sa ngayon. Maya-maya pa, biglang bumalot sa katahimikan ang pagtunog ng telepono. Kinuha ni Travis ang kanyang mobile, ang screen ay nagpapakita ng pangalang, Benny. Mabilis na sinagot ni Travis ang tawag, Benny, lumabas ba ang resulta ng bidding sa meeting? Lolo, mas lumala ang mga pangyayari, may problema si tatay. Umaalingaw mula sa kabilang dulo ang balisa at malungkot na boses ni Benny. Naging seryoso ang ekspresyon ni Travis, matalim pa rin ang kanyang mga mata. Benny, huwag kang magpanik. Kahit na magkaroon ng malubhang problema, haharapin ko ito. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Lolo, hindi lang natalo si tatay sa pagpupulong ngayon, kundi dinala rin siya ng mga pulis. Sinabi nila na siya ay sangkot sa isang kaso ng pagpatay at nais siyang dalhin siya para sa pagtatanong, sabi ni Benny, puno pa rin ng pagkabalisa ang kanyang boses. Panatag na tugon ni Travis, naiintindihan ko, Benny. Magiging maayos din ang iyong ama. Sisiguraduhin kong ligtas siyang maibalik. Huwag kang masyadong mag-alala. Oo, Lolo. I'll hang up now, pagtatapos ni Benny at tinapos ang tawag.
Matapos ibaba ang tawag, sumiklab ang galit sa mga mata ni Travis. Bumaling sa matandang lalaki sa silid, iniutos niya, Gerard, magtipon ng ilang martialists at magtungo sa Vista Verde. Ibalik si James at Benny sa Blade Gate. Sumagot ang matandang lalaki, oo, Senior Presbyter, at agad na lumabas ng villa. Kabanata 244. Napakatahimik sa Mount Sword sa gabi. Ang mga bulwagan, pavilion, at mga villa ay lahat ay naiilawan ng mga ilaw. Sa isa sa mga gusali, nakatayo si Travis sa harap ng isang pavilion, nakasuot ng mahabang damit. Ang hangin sa gabi ay mahinang umihip sa kanyang uban na buhok at mahabang damit. Itinuon niya ang tingin sa kalangitan ng gabi sa di kalayuan. Parang may hinihintay siya. Maya-maya, sa kanyang paningin, unti-unting lumipad ang madilim na liwanag mula sa malayong kalangitan. Habang papalapit ang liwanag, isang malinaw na hagong na tunog ang nagmula sa langit. Pagkatapos ay lumitaw ang isang helicopter sa paningin. Nang makita ni Travis ang helicopter, bakas sa kanyang mga mata ang kagalakan. Sa isang paghiging na tunog, ang helicopter ay lumapag sa isang malawak na espasyo sa pagitan ng mga bulwagan at pavilion ng Mount Swords. Pagkatapos, umalis si Travis sa attic. Pagkalapag ng helicopter sa plaza, may ilang tao ang nakalabas dito. Kabilang sa mga kalalabas lang ng helicopter ay sina Gerard, na simple ang suot, gayon din sina James at Benny. Pinangunahan ng ilang alagad ng Blade Gate sina Gerard, James, at Benny sa isang modernong marangyang villa. Sa sala ng villa, naroon si Travis, ang master ng Blade Gate, Victor, at tatlong presbyter ng Blade Gate na nakaupo sa sofa. Pumasok si Gerard sa sala kasama sina James at Benny sa likod. Master, Grand Elders, James and Benny are here. Magalang na sabi ni Gerard kina Victor at Travis, na nakaupo na. Gerard, salamat sa pagdala sa kanila dito. You may leave now, sabi ni Victor kay Gerard. Maikling sagot ni Gerard at lumabas ng sala. Pagkatapos ay lumingon si Victor kina James at Benny at sinabing, umupo ka sa sofa. Salamat. Ikaw, Master, magalang na sagot nina James at Benny kay Victor. Pagkatapos, umupo sila sa sofa. Tumingin si Victor at sinabing, James, sinabi sa akin ng tatay mo na nabigo ang bid mo para sa CBD project at nakuha ng field group ang proyekto. Totoo ba yun? Sinabi ni James, Guro, kasalanan ko kung hindi ko mahawakan ang mga bagay ng maayos at na-frame ng pamilya ng field. Kaya natalo ako ng project sa field sa bidding. Bahagyang kumunat ang noo ni Victor. Na-frame ka ng fields. Anong nangyari? Pagkatapos ng bidding, nagsimula kaming magbid ni Graham para sa proyekto. Wala sa amin ang handang sumuko, at ang resulta ay mahirap hulaan. Biglang sumili ang galit sa mga mata ni James. Ngunit noong nakikipagkompetensya ako kay Graham para sa proyekto, mahigit 100 pulis ang dumating sa lugar ng pagbid at sinabing ako ay isang sospek sa pagpatay at inilayo ako sa bidding, na naging dahilan upang mawala ako sa bid. James, nakagawa ka ba talaga ng pagpatay? Tumingin ng diretsyo si Victor kay James at nagtanong. Matigas na sagot agad ni James, Master, hindi po ako kasali sa pagpatay. It was the fields who framed me behind my back. Pagdating ko sa istasyon ng pulisya, nalaman ko na ang nag-ulat ng krimen at nag-akusa sa akin ng pagpatay ay si Jerick Agosta. Si Jerick ang boyfriend ni Helene. Paanong hindi ito isang frame-up na binalak ni Graham sa likod ko? Nang marinig iyon, natahimik si Victor. Hindi niya inaasahan na matatalo si James sa bid. Iyon ay dahil, sa nakaraan, ang pamilya Wyatt ay halos hindi kailanman nabigo na manalo ng anumang pangunahing proyekto sa pagbid. Higit pa rito, ang pamilya Wyatt ay suportado ng Blade Gate. Kaya naman, medyo nagulat si Victor nang malaman na natalo si James sa bid. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni James, alam ni Victor na ang pamilya Wyatt ay natalo lamang dahil sa pagkaka-frame ng pamilya ng field. Kung ganoon, hindi naman kasalanan ni James. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit natalo si James sa bid ay hindi dahil sa mas malakas ang kanyang kalaban, kundi dahil sa walang hiya ang kanyang kalaban at pinatayo siya.
James, naiintindihan ko ang sinabi mo. Dahil ang pamilya ng Field ay gumamit ng kasuklam-suklam na paraan upang talunin ka, ang Bladegate ay hindi basta-basta uupo at tatanggapin ang resulta. Isang matalim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Victor habang nagsasalita ito. Master, nanalo si Graham sa bid para sa CBD project sa pamamagitan ng pag-frame kay James, na nagdulot ng matinding pagkalugi sa aming Bladegate at sa pamilyang Wyatt. Sa oras na ito, mukhang solemn na si Travis at sinabi kay Victor, Guro, hindi namin maaaring pabayaan sina Graham at Jerick. Sagot ni Victor, ito na ang pangalawang beses na lumaban si Jerick sa amin. Noong nakaraan, nagpadala ang Stargate ng 3 presbyter at maraming nangungunang martialists upang iligtas siya. Malamang na nakatulong ang Stargate sa pamilya ng Field dahil sa relasyon ni Jerick sa pinuno ng Stargate. Master, tama ka. Hanggat nabubuhay si Jerick, palaging paprotektahan ng Stargate ang pamilya ng Field dahil sa relasyon nito kay Jerick. Kung ganoon, hinding-hindi na natin magagawang ipaghiganti ang ating mga sarili, agad na bulalas ni Travis. Grand Elder, mayroon ka bang paraan para maalis si Jerick? Tanong ni Victor. Master, may ideya ako. Gayunpaman, maaari itong makapinsala sa mga interes ni Julian, sabi ni Travis. Si Victor at ang iba pang mga tao ay napalingon kay Travis. Grand Elder, hanggat maaari mong harapin si Jerick at ang pamilya ng Field at protektahan si Julian mula sa panganib, maipapangako kong makikipagtulungan sa iyo, tumingin si Victor kay Travis at sinabi. Master, ito ang iniisip ko. Agad na sinabi ni Travis kay Victor ang kanyang plano. Gusto ni Jerick si Julian, di ba? At gusto rin siya ni Julian. Kaya bakit hindi tayo magdaos ng pekeng seremonya ng kasal para kay Julian sa Bladegate? Isang pekeng kasal. Si Victor at ang iba pa ay mukhang naguguluhan. Sabi ni Victor, ituloy mo ang gusto mong sabihin. Magdaos tayo ng pekeng kasal para kay Julian, at pagkatapos ay maaari mong imbitahan si Jerick na dumalo sa kasal. Kapag nalaman ni Jerick na ikakasal na sa iba si Julian, siguradong hindi siya uupo. Talagang pupunta siya sa Bladegate para hanapin siya. Basta pagdating niya, madali natin siyang mahuli. Kapag nahuli namin siya, magagamit namin siya para bantasihilin at ang pamilya ng Field na gawin ang sinasabi namin, sabi ni Travis kay Victor na may kumpiyansa na mukha. Biglang naintindihan ni Victor at ng iba pang matatanda. Pagkatapos ay pinuri siya ni Victor, Grand Elder, napakatalino ng iyong naisip na plano. Ang planong fake wedding, ay tiyak na mahuhuli si Jerick at ang pamilya Field sa isang iglap. Aayusin namin ito gaya ng sinabi mo. Hinuyam ni Travis ang kanyang mga kamao at sumagot, okay, Master. Isang magaan na ringtone ang tumunog. Sa isang kwarto ng villa ng Fields, nakahiga si Jerick sa kama, naglalaro sa kanyang mobile phone. Nagpapadala siya ng mga mensahe sa WhatsApp kina Claire at Lillian nang may dumating na kakaibang tawag sa telepono. Pagtingin sa kakaibang numero, tatanggihan na sana niya ang tawag. Pero, agad niyang napagtanto na baka may importanteng tumatawag sa kanya. Kaya naman, sinagot niya ang telepono. Hello, sinong hinahanap mo? Boses ni Victor ang nanggaling sa kabilang linya. Jerick, ako si Victor Geller, ang master ng Bladegate. Ang aking anak na si Julian ay ikakasal na bukas. Hindi ko gustong sabihin sa iyo ang balitang ito noong una. Patuloy niya, pero sabi ng anak ko, sana makadalo ka sa kasal niya. Kung hindi mo gagawin, pagsisisihan niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya kita tinawag. Pero kung hindi ka pupunta sa kasal ni Julian bukas, ikakasal siya sa iba, at hindi mo na siya makikita. Sinabi ni Jerick sa telepono, huwag kang mag-alala, Mr. Geller. Dadalo talaga ako sa kasal ni Julian. On time bukas. Well, alam mo ba ang lokasyon ng Bladegate? Tanong ni Victor sa telepono. Sumagot si Jerick, oo. Well, hihintayin kita bukas. Pagkasabi noon ay ibinaba ni Victor ang tawag. Nang matapos ang tawag sa telepono, pinaikit ni Jerick ang kanyang mga mata at na-activate ang kanyang God's Eye. Pagkatapos, malinaw na alam niya ang tungkol sa buong pagsasabwatan na binalak ni na Travis, Victor, at iba pa.
Bladegate. Kabanata 245. Maaga sa susunod na umaga. Naglakad si Helene papunta sa kwarto kung saan nagpahinga si Jeric at kumatok ng 2 beses sa pinto. Bumangon ka na. Oras na para sa almusal, Jeric. Gayunpaman, walang sumagot mula sa silid. Pagkatapos ay kumatok siyang muli ng 2 beses, nagtanong, Jeric, gising ka na ba? Wala pa ring tugon mula sa silid. Binuksan niya ang pinto, at nakita niyang wala si Jeric sa loob. Hindi niya maiwasang magtaka, saan kaya nagpunta si Jeric ng madaling araw? Kinuha niya ang phone niya at tinawagan siya. 2 beses tumunog ang telepono at agad na kinuha. Pagkatapos, narinig ni Helene ang boses ni Jeric na nagsasabing, hinahanap mo ba ako, Helene? Gusto sana kitang yayain na mag-almusal, pero hindi kita nakita sa kwarto. Saan ka nagpunta? Tanong niya. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na may kailangan akong asikasuhin, kaya umalis ako sa Vista Verde. Iniwan mo ang Vista Verde. Nadismaya si Helene. Bihira para kay Jeric ang pumunta sa Vista Verde. Pero agad din siyang umalis pagkatapos nilang magkaayos ng ilang araw. Hindi napigilan ni Helene na makaramdam ng panlulumo. No matter what, si Jeric ang boyfriend niya. Nagtataka siya, bakit hindi siya gumugol ng mas maraming oras sa akin. Gayunpaman, alam din niya na marami siyang dapat gawin. Hindi niya magawang itabi ang lahat para lang makasama siya. Helene, dapat ay makabalik na ako sa Vista Verde ngayong gabi. Nang medyo nalulungkot si Helene, muli niyang narinig ang boses ni Jeric. Barangay dito, na medyo nabigo ngayon, ay nagtiis sa tuwa, at siya. Ternal, hihintayin kitang bumalik mamayang gabi, mahinang sabi nito bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na tamis sa kanyang puso. Pansamantala lang pala na aalis si Jeric sa Vista Verde at babalik mamayang gabi. Naisip ni Helene sa sarili, ibig sabihin, atubili si Jeric na makipaghiwalay sa akin. Sa pag-iisip na iyon, napuno siya ng kagalakan. Tumalikod siya at bumaba. Sa Mount Swords. Ang mga bulwagan, pavilion, at mararangyang villa ay pinalamutian ng mga ilaw at may kulay na mga banner. May mga makukulay na palamuti at bulaklak kung saan-saan. Mukhang maligaya at masigla ang lugar. Lahat ng lalaki at babaeng disipulo ng Bladegate ay buong pagmamalaki na nakatayo sa pagitan ng mga bulwagan at pavilion. Sa isang bulwagan, nakaupo si Master Victor, ang Grand Elder na si Travis, at 3 pang presbyter, kasama ang 12-dosenang mga piling militar ng Bladegate na nakatayo sa magkabilang gilid ng bulwagan. Tumingin si Victor kay Travis at nagtanong, Grand Elder, sa tingin mo ba ay darating si Jeric? Parang confident si Travis. Si Julie ay isang walang katulad na kagandahan, kahit kumpara sa lahat ng uri ng magagandang babae sa Vista Verde. Ordinaryong tao lang si Jeric. Dahil maswerte siyang makuha ang pabor ni Julien, kahit na nasa panganib siya, pupuntahan niya ito, na may pag-asang mapagtagumpayan siya. Nang marinig ito, tumanggo si Victor. Alam niya kung gaano kaganda ang kanyang anak. Kahit saan man magpunta si Julien, siya ang laging nakakakuha ng atensyon. Ito rin ang dahilan kung bakit pinagtibay ni Victor ang ideya ni Travis tungkol sa pekeng kasal. Kung tutuusin, kakaunti lang ang mga lalaki sa mundo na kayang tiisin ang sakit ng pagpapaganda. Pumunta ka. Habang nag-uusap sina Victor at Travis ay may narinig silang yabag. Isang martialista mula sa Bladegate ang pumasok sa bulwagan. Naikuyom ng Marty A-list ang kanyang mga kamao kay Victor at nagulat, Guro, dumating na si Jeric sa pasukan ng Bladegate. Hiniling niya na makita ka. Nagliwanag sa tuwa ang mukha ni na Victor, Travis, at ng 3 presbyter nang marinig iyon. Sabi ni Victor, dalhin mo siya sa main hall. Oo, Master. Kinuha ng Marty A-list ang order at umalis sa bulwagan. Makalipas ang ilang minuto, pinangunahan ng militar ang isang lalaki papasok sa bulwagan. Ang taong iyon ay si Jeric. Pumasok si Jeric sa bulwagan na may kalmadong ekspresyon. Kumilos siya na parang hindi niya nakita ang 12-dosenang elite martialists ng Bladegate na nakatayo sa magkabilang gilid ng hall.
Pumasok siya sa bulwagan, tumingin kay Victor ng mahinahon, at sinabing, "Natutuwa akong makilala ka, Master Geller." Natawa si Victor at hindi man lang itinago ang saya sa kanyang puso. Jeric Agosta, hindi ko akalain na ganoon ka prangka at talagang pupunta ka sa Blade Gate para dumalo sa kasal. Si Julie ay isang babaeng gusto ko. Paanong hindi ako pumupunta para pigilan siyang magpakasal sa iba maliban sa akin? Walang pakialam na sabi ni Jeric. Lalong naging masaya si Victor matapos itong marinig. Naisip niya, tama si Travis. Ilang lalaki sa mundong ito ang makakalaban sa tukso ng isang magandang babae. At si Jeric ay isang normal na tao. Upang mapigilan si Julie na magpakasal sa ibang lalaki, naglakas loob siyang pumunta sa Blade Gate nang hindi isinasaalang-alang ang kakilakilabot na mga kahihinatnan ng paggawa nito. Bagaman matapang si Jeric na gawin iyon, ang kanyang mga aksyon ay itinuturing na pabigla-bigla at hindi makatwiran sa mga mata ni Victor. Tiningnan siya ni Victor na may nag-aalab na mga mata at sinabing, "Jeric, para manalo sa bid para sa CBD project, hiniling sa iyo ng pamilyang Field na i-frame si James at inakusahan siyang nakagawa ng pagpatay. Nakipagsabuatan ka sa pamilya Field sa isang kasuklam-suklam na paraan at naging dahilan upang mabaigo ang pamilya Wyatt sa kanilang bid. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ang anak ko na magpakasal sa iba dahil lang sa pagpunta mo sa Blade Gate? Master Geller, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang lahat ng ito. Kasama talaga si James sa isang pagpatay 10 taon na ang nakakaraan. Hindi ako ang naglantad sa ginawa ni James, kundi ang mamamatay tao na inupahan ni James noon." Ngumiti si Jeric at nagpatuloy, "Si James kaya ay gumawa ng panibagong kasinungalingan para lokohin ka dahil nabigo siyang manalo sa bid at natatakot na baka parusuhan mo siya. Tapos, hindi naman kakaiba. Hindi ba minsan nagsinungaling si James sa'yo, Master Geller?" Si Jeric ay natural na nagsasalita tungkol sa huling pagkakataon ng si Julene ay sinaksak ni Carl gamit ang isang punyal. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Victor, at kumislap ang kanyang mga mata sa hinala. Napatingin siya kay Travis sa tabi niya. Nagmamadaling sinabi ni Travis kay Victor, "Master, siguradong hindi na mangangahas si James na magsinungaling sa iyo muli. Malinaw na sinisiraan ng brat na ito si James." Sinabi ni Victor kay Travis, "Masasabi ko kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Higit pa rito, kahit na totoo ang sinabi ni Jeric, hindi ko siya hahayaang umalis ng ganoon kadali sa Blade Gate." Nagsasabi ng totoo si Victor. Ayaw niya talagang umalis si Jeric sa Blade Gate. Ang pagkabigo ng pamilya Wyatt sa bid para sa CBD project ay nagdulot din ng malaking pagkalugi sa Blade Gate. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, hindi makalabas si Jeric sa Blade Gate ngayon. "May tao, ibaba mo si Jeric." Malamig na sigaw ni Victor. Ang mga elite martialists ng Blade Gate sa bulwagan ay sabay-sabay na sumagot, "Oo, Master." Kaagad, mahigit 12 martialists ng Blade Gate ang sumugod para makuha si Jeric. Ang mga mata ni Jeric ay kumikinang sa galit, at ang kanyang katawan ay naglabas ng isang malakas na aura. Whoosh! Sa harap ng mga elite martialists ng Blade Gate, biglang kumilos si Jeric na parang multo. Bang! 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 Agad na umalingaw ang tunog ng mga hampas ng palad. Pagkatapos, sa mga hiyawan, ang mga elite martialists ng Blade Gate ay pinalipad ng isa-isa. Mahigit 12 martialists ang bumagsak sa lupa sa kaguluhan. Walang makabangon pagkatapos ng laban. Maging ang iba pang mga elite martialists ng Blade Gate na hindi umatake kay Jeric ay may mga bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Patayin siya. Gayunpaman, kahit na natatakot sila kay Jeric, nakagat lamang nila ang bala at umatake sa kanya dahil ang kanilang amo at ilang presbyter ay nanunood sa bulwagan. Bang! 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 Ang isa pang serye ng mga hampas ng palad ay umalangaw, at higit sa 12 elite martialists ng Blade Gate ang pinalipad. Hindi na makaupo si Victor na nakaupo sa bulwagan. Bigla siyang bumangon at pinitik ang mga daliri ng kanang kamay. Sa isang malupit na tunog, isang matalim na puwersa ang bumagsak sa hangin. Ang lakas tumama kay Jeric. Kabanata 246.
Ipinarode ng isang Virker ang kanyang mga daliri, isang stream ng mabangis na internal mana ang tumama sa isang acupoint kay Jerick. Agad na natakpan ang acupoints ni Cory, at hindi siya makagalaw. Pagkatapos ay ilang martialists ng Bladegate ang agad na humakbang at hinawakan ang kay Jerick. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Travis nang makita niyang kumilos si Victor at tinatakan ang acupoints ni Jerick. Tumayo si Travis sa kanyang kinauupuan at yumuko kay Victor para batiin ito. Guro, ang iyong. Ang mga kakayahan ay walang kapantay. Masyadong bata si Jerick. How dare he act so arrogantly in front of you? Nililigawan lang niya si kamatayan. Tinitigan ni Victor si Jerick. Bagamat nasakop niya si Jerick sa kalaunan, natalo na ni Jerick ang higit sa 20 elite martialists ng Bladegate. Nabigla siya sa kapangyarihan ni Jerick. Si Jerick ay may ganoong lakas at lubos na nauugnay sa Stargate. Sa kalaunan, magiging malaking banta siya sa Bladegate. Grand Elder, patayin natin ang taong ito ngayon para maiwasan ang mga problema sa hinaharap para sa ating Bladegate, tumingin si Victor kay Travis at sinabi. Gayunpaman, tumutol si Travis. Hindi pwede, Master. Ayon sa aming plano, kakailanganin namin siya para mapin down ang pamilya ng Field. It'll be for the best kung makukuha natin si Helene. Pagkatapos, babawiin namin ang proyekto ng CBD at sisirain ang pamilya ng Field para hindi na sila maging banta sa aming negosyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Victor at sinabing, pero parang may malapit na koneksyon ang Master ng Stargate sa lalaking ito. Kung ang mga tao ng Stargate ay pumunta sa Bladegate upang ipaghiganti si Jerick, kailangan nating magbayad ng malaking halaga. Sabi ni Travis, hanggat magagamit natin si Jerick para akitin si Helene sa Bladegate at makontrol siya, masusunod natin si Graham sa ating mga utos. Para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae at ni Jerick, hindi kailanman maglalakas loob si Graham na sabihin ito sa sinuman sa Stargate tungkol dito. Tumango si Victor at sinabing, bueno, iiwan ko ang gawain ng pag-akit kay Helene sa Bladegate at kontrolin ang pamilya ng Field sa iyo. Hinuyam ni Travis ang kanyang mga kamao at sinabing, okay, Master. Gagawin ko ang lahat para matapos ang gawain. Nagpatuloy siya, Guro, mag-toast tayo para sa pagkumpleto ng unang hakbang ng ating plano at pagpapababa kay Jerick. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang bote ng red wine sa mesa, ibinuhos ang alak sa 2 baso, at kinuha ang isa sa mga baso. Kinuha ni Victor ang baso at sinabing, Grand Elder, hindi tayo maaaring magkaroon ng anumang aksidente sa pagkakataong ito. Dapat ibalik ang proyekto ng CBD. Ito ay isang mahalagang mapagkukunan para sa Bladegate. Itinaas ni Travis ang kanyang baso at sinabing, Master, talagang babawiin ko ang CBD project at tuluyang poksain ang pamilya ng Field. Tumango si Victor sa kasiyahan at iinom na sana ang red wine sa baso niya. Samantala, isang bakas ng hindi mahahalata na saya ang sumilay sa mga mata ni Travis. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumigaw si Jerick, Master Geller, hindi mo maaaring inumin ang alak na iyon. Nalason na. Natigilan sina Victor at Travis sa sinabi ni Jerick. Agad namang nagalit si Travis at inutusan ang mga elite martialists ng Bladegate na nag-escort kay Jerick, ang taong ito ay nagsasalita ng walang kaparirikan. Alisin mo siya at ikulong. Grand Elder, naglagay ka ng lason sa alak, gusto mong patayin si Master Geller para mapalitan mo siya bilang pinuno ng Bladegate. Ngayong na-expose na kita, natatakot ka na ba? Nakangiting sabi ni Jerick kay Travis. Ang ekspresyon ni Travis ay labis na malungkot habang galit na sinabi niya, Jerick, sa tingin mo ba ay maniniwala ang aming amo? Pagkasabi nito ay agad niyang sinabing may paggalang kay Victor, Guro, tapat ako sa iyo. Hinding-hindi ako gagawa ng ganoong kahindik-hindik na bagay. Makahulugan niyang sinulyapan ang 3 pang presbyter. Ang 3 presbyter ay agad na tumayo mula sa kanilang mga upuan at sabay na sinabi kay Victor, Guro, ang dakilang elder ay palaging tapat sa iyo. Halatang may masamang intensyon si Jerick. Sinadya niyang i-frame ang Grand Elder para makagawa ng discord sa loob ng Bladegate. Gayunpaman, ngumiti si Victor at sinabing, huwag kang mag-alala.
Hindi ako magtitiwala sa mga salita ng isang tagalabas. Pagkatapos, tumingin siya kay Travis at sinabing, ngunit para mapatunayang inosente ka, pakiusap inumin mo ang alak sa iyong kamay sa harap ko. Nagulat ang tatlong presbyter dahil doon. Bagamat sinabi ng amo na hindi siya naniniwala sa sinabi ni Jeric, hiniling pa rin niya kay Travis na inumin ang alak sa kanyang harapan. Halatang wala pa ring tiwala si Victor kay Travis. Bahagyang umitim din ang mukha ni Travis. Tumingin siya kay Victor at sinabi, Guro, hindi ka ba naniniwala sa akin? Sagot ni Victor, naniniwala ako sa iyo. Hanggat inumin mo ang baso ng alak na ito, mapatunayan mo sa akin ang iyong pagiging inosente, at hindi nakita muling pagdududahan sa hinaharap. Ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Victor ay kung tumanggi si Travis na inumin ang baso ng alak na ito, hindi siya mapagkakatiwalaan ni Victor sa hinaharap. Natigilan si Travis nung una, tapos tumawa siya. Damn, lagi akong loyal sa'yo, Master. Pero hindi ko ginawa. Asahan mong paghihinalaan mo ako dahil lang sa isang tagalabas. Provocation. Bueno, mula ngayon, hindi na ako magiging Grand Elder. Nang matapos magsalita si Travis, binasag niya ang baso ng alak sa kanyang kamay sa lupa, nabasag ito sa mga piraso. Biglang nagdilim ang mukha ni Victor. Binasag ni Travis ang baso ng alak sa kanyang harapan at nagpahayag na aalis na siya sa kanyang posisyon bilang Grand Elder ng Blade Gate. Tila nagawa iyon ni Travis dahil sa hinala ni Victor. Pero kung tutusin, alam ni Victor na ang tunay na dahilan kung bakit niya ito ginawa ay hindi siya naglakas loob na inumin ang baso ng alak na iyon. Kaya naman, nagkunwaring galit si Travis at piniling ihinto ang pagiging Grand Elder para maging makatwiran ang hindi pag-inom niya ng alak. Travis, dahil naramdaman mong mali at ayaw mo ng maging Grand Elder, papayag ako. Ang iyong kahilingan. Simula ngayon, hindi ka na magiging Grand Elder ng Blade Gate. Walang ekspresyon ang mukha ni Victor habang malamig na binibigkas ang mga katagang iyon. Hindi niya hahayaang manatili ang sinumang ng ahas na lasunin siya at pagbabante sa pagbibitiw sa kanyang posisyon. Bukod dito, hindi lang niya tatanggihan na manatili si Travis sa sekta kundi paalisin din siya sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan ay hindi na magiging banta sa kanya si Travis. Ngumisi si Travis. Victor, sa tingin mo ba ay mabubuhay pa ang Blade Gate nang walang suportang pinansyal ng pamilya Wyatt? Nagniningning ang mga mata ni Victor nang magtanong, ano ang ibig mong sabihin dyan? Hoy, Victor, hindi mo ba naiintindihan? Kung wala ang yaman ng pamilyang Wyatt para suportahan ang Blade Gate, sa tingin mo ba ay maaari kang maging master? Nanunuya si Travis. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Victor nang sabihin niyang, Travis, hindi ka na Grand Elder. Hindi lamang ikaw ay pinaghihinalaan na sinusubukang lasunin ako, ngunit nagsalita ka rin ng bastos at hindi iginagalang ang Panginoon, na isang malaking pagkakasala. Mga presbyter, kunin mo si Travis para sa akin. Oo, Master. Nagkatinginan ng tatlong presbyter, kumikinang ang kanilang mga mata. Pagkatapos, sabay-sabay na naglapat ng palad ang tatlo, kasing bilis ng kidlat, sa Travis. Ang kanilang panloob na mana ay sumabog, na naging sanhi ng pagngangalit ng hangin, at ang layunin ng pagpatay ay biglang napuno ang buong bulwagan. Gayunpaman, ang tatlong presbyter na umaatake kay Travis ay biglang dumaan kay Travis. Imbes na salakayin si Travis, inatake nila si Victor. Ang lahat ng ito ay nangyari ng biglaan at napakabilis. Maging si Victor ay natigilan. Hanggang sa nasa harapan na niya sila ay hindi niya napagtanto ang nangyayari. Pagkatapos, umatake siya gamit ang dalawang palad. Bang! 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 Sunod-sunod na umalangaw ang mga tunog na nakakabasag ng lupa. Sumunod, itinulak ng mga palad ni Victor ang isa sa mga presbyter na sumalakay sa kanya ng direkta, habang ang dalawa pang umatake sa kanya mula sa kaliwa at kanang bahagi ay tumama sa kanya sa dibdib. Agad na pinalipad si Victor 6 hanggang 10 talampakan ang layo, at umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Kabanata 247. Nagpumiglas si Victor bago siya tuluyang makatayo. Hindi pinapansin ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, galit na tumingin siya sa tatlong presbyter na umatake sa kanya.
Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, "How dare you attack me? Nasisiraan ka na ba ng bait?" Sa tatlong presbyter, isa lang ang nasugatan dahil nakalaban niya si Victor ng direkta. Ang dalawa pa ay ligtas at maayos. Ang mga mata ng tatlong presbyter ay kumislap sa panunuya. Sinabi nila sa kanya, "Victor, pinaghihinalaan mo pa ang dakilang elder, na palaging tapat sa iyo. At gusto mo pa siyang patayin. Ang isang taong walang talento o birtud na tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging master ng Blade Gate. Ang posisyon ng master ng Blade Gate ay dapat kunin ng Grand Elder, na lubos na iginagalang at nagdala ng hindi mabilang na kayamanan sa Blade Gate." Nang marinig ito ni Victor, paanong hindi niya maintindihan na ang tatlong presbyter ay nasuhulan ni Travis. Siguradong nasuhulan sila ni Travis ng maraming pera. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay naglunsad ng isang palihim na pag-atake sa kanya. Higit pa rito, inakusahan ng tatlong presbyter si Victor na walang talento o birtud at hindi kwalipikadong maging master ng Blade Gate. Walang puso pa nilang sinabi na si Travis ang dapat na master imbes na si Victor. Gayunpaman, hanggang sa sandaling ito nalaman ni Victor na lihim na sinuhulan ni Travis ang tatlong presbyter. Tila matagal nang ambisyoso si Travis na makuha ang posisyon ni Victor at gustong palitan siya bilang master. Lihim na naasar si Victor. Nilinang ni Travis ang isang puwersa na makakatulong sa kanya na magkaroon ng kapangyarihan sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ito ay labis na ikinagulat niya. Napatingin agad si Victor sa mga piling alagad ng Blade Gate sa bulwagan. Lahat ng martialists ng Blade Gate, makinig ka sa utos ko. Sina Travis at ang tatlo pa ay sinadya na agawin ang posisyon ng amo. Kasuklam-suklam sila. Patayin agad sila. Gayunpaman, ang lahat ng mga elite na martialists sa bulwagan ay walang pakialam sa utos ni Victor, na parang hindi nila ito narinig. Kumunat ang noo ni Victor at pinandilatan ng mata ang mga elite na martialists ng Blade Gate. "Balak mo rin bang suwayan ang utos ko?" Sa harap ng galit na saway ni Victor, lahat ng elite martialists ng Blade Gate ay ibinaba ang kanilang mga ulo. At nanatiling tahimik. Sinabi ng kanilang mga reaksyon kay Victor na hindi na sila makikinig sa kanyang mga utos. "Wow, Victor! Ngayon dapat mong malaman na kung wala ang pamilya Wyatt, ikaw ay isang walang kwentang talunan." Sa pagkakataong ito, tawa ng tawa si Travis. Nag-aapoy ang mga mata niya habang nakatitig kay Victor. Para bang nakatingin si Travis sa isang nakakaawang aso. "Travis, isa kang kasuklam-suklam na magnanakaw. Naging bulag ako na nilinang ka, hindi ko namamalayan na naging banta ka na sa akin." Sabi ni Victor na nagngangalit ang mga ngipin. "Well, Victor, huli na ang lahat para pagsisihan mo iyon." Ngumisi si Travis. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Travis habang inuutusan niya ang tatlong presbyter at lahat ng elite martialist sa bulwagan, ang sinumang pumatay kay Victor ay gagantimpalaan ng $2,000,000. Nang marinig nila ang mga salita ni Travis, ang mga mata ng tatlong presbyter at lahat ng martialists ng Blade Gate ay kumislap ng uhaw sa dugo na liwanag. Pagkatapos, nagsimulang salakayin ng tatlong presbyter at lahat ng elite na martialists si Victor. Maging ang mga elite martialists na nag-escort kay Jerick ay umalis sa tabi ni Jerick at inatake si Victor. Magkakaroon ng gantimpala na $2,000,000 para sa matagumpay na pagpatay kay Victor. Ngunit ang Jerick ay hindi nagkakahalaga ng $2,000,000. At saka, hindi makagalaw si Jerick dahil tinatakan na ni Victor ang kanyang kapangyarihan. Nagniningning sa kabaliwan ang mga mata ng lahat. Sa kanilang mga mata, hindi na si Victor ang Panginoon, kundi biktima na nagkakahalaga ng $2,000,000. Nakita ni Victor ang tatlong presbyter at lahat ng elite na martialists na umatake sa kanya. Hindi niya maiwasang sumimangot, at kumikislap ang kanyang mga mata sa isang tiyak na liwanag. Ngayon lang, nahuli siya, inatake ng tatlong presbyter, at nasugatan. Kahit na kaya pa niyang lumaban, imposibleng makasabay niya ang napakaraming atake ng mga martialists. Napagtanto niya na maaari lamang siyang mamatay sa laban na ito ngayon. Pero kahit kailangan niyang mamatay,
desidido siyang patayin si Travis, ang walang awa na bastard na iyon. Pinatakbo ni Victor ang kanyang panloob na mana at inatake ang lahat ng tao sa paligid niya ng kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap, si Victor, ang master, ay nagsimulang makipaglaban sa tatlong presbyter at hindi mabilang na mga martialists sa bulwagan. Ang panloob na mana ay umaalingaw-ngaw na parang bugzo ng mabangis na hangin. Napuno ng hangin ang layuning pagpatay. Ang tunog ng mga kamao at palad ay patuloy na umaalingaw-ngaw na parang kulog at hangin. Sunod-sunod na nasugatan ang mga elite martialists at pinalipad ni Victor. Bagamat napapaligiran si Victor ng napakaraming tao, halos makalaban niya ang kanilang pag-atake. Ang kanyang martial arts strength ay natural na nasa mataas na antas dahil maaari siyang maging master ng Blade Gate. Isa siyang intermediate top-tier martialist. At karamihan sa mga martialists ay mga elite at intermediate internal force martialists lamang. Kung hindi dahil sa napakaraming martialists, hindi sila makakapagbigay ng pananakot kay Victor. Gayunpaman, ang tatlong presbyter ay pawang mga baguhan bilang top-tier martialists. Nang masugitan ni Victor ang ilan sa mga martialists, sinamantala ng tatlong presbyter ang pagkakataon na salakayin siya. Kaya naman, sunod-sunod na nasugatan si Victor, at lumala rin ang kanyang mga pinsala. Tila nasa dulo na siya ng kanyang lubod at malapit ng mabaigo. Nang makita ito ni Travis, kumislap ang kanyang mga mata sa katakawan at sumigaw siya, namatay si Victor. Lahat ng martialists, patuloy na umatake sa kanya. Patayin mo siya at makakakuha ka ng $2,000,000. Bigla-bigla na lang lahat ng umaatake kay Victor ay lalong nabaliw na parang naturukan ng droga. Nagdulot ito ng mas malaking panganib kay Victor. Nang malapit nang mamatay si Victor mula sa mga nakakabaliw na pag-atake ng mga taong ito, isang figure ang biglang lumipad sa grupo ng mga umaatake sa bilis ng kidlat. Pagkatapos noon, walang humpay na umalangaw-ngaw ang mga ingay ng labanan. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang kaawa-awang mga hiyawan. Ang maraming martialists, pati na rin ang tatlong presbyter sa Blade Gate, ay pinalipad na parang mga bola ng bulak. Ang ilan sa mga taong ito na lumipad palabas ay bumagsak sa sahig ng bulwagan, na tumama ng malakas sa mga tile. Ang ilan ay bumagsak sa mga mesa at upuan, na naging sanhi ng pagkawasak ng mga ito. Ang ilan ay nabasag sa mga kahoy na pinto at bintana at nahulog sa labas. Sa ilang paghinga lang, ang tatlong presbyter, pati na ang 20 hanggang 30 martialists mula sa Blade Gate, lahat ay bumagsak sa lupa, humahagulgol. Walang makatayo muli. Si Jeric ang tumalo sa tatlong presbyter at 12-dosenang martialists ng Blade Gate. Si Travis ay tumingin kay Jeric na may takot. Hindi siya makapaniwala na natalo ng lalaking ito ang lahat maliban kay Victor. Kahit siya ay hindi kayang gawin ang ganoong bagay. Nagtataka siya, hindi ba dapat hindi na makagalaw si Jeric pagkatapos masil ni Victor ang kapangyarihan niya? Maaari bang gamitin ni Jeric ang kanyang panloob na mana para masira ang kapangyarihan? Ngunit paano masisira ni Jeric ang ginawa ni Victor sa kanya? Si Victor ay isang intermediate top-tier martialist. Anong klaseng martial arts strength meron si Jeric? Madaling isipin kung gaano katakot si Travis. Maging si Victor ay hindi maiwasang magulat. Hindi kailanman inaasahan ni Victor na si Jeric ay magbibigay ng kamay kapag siya ay malapit ng patayin. Nang maisip ni Victor kung paano niya ginawang hindi makagalaw si Jeric kanina, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkakasala. Tulad ni Travis, nabigla rin si Victor na nagawa ni Jeric na makalusot mag-isa. Ipinahiwatig nito na may kamangha-manghang lakas si Jeric. Naghinala pa si Victor na sadyang nagkukunwari si Jeric na mahina. Siguradong nagpanggap si Jeric na mahina para mapababa ang kanilang bantay. Gayunpaman, labis ang pasasalamat ni Victor kay Jeric. Kung hindi dahil sa pagpapalam sa kanya ni Jeric ay namatay na siya sa pag-inom ng alak na nalasan ni Travis. Dahil din kay Jeric na diskubre ni Victor ang ligaw na ambisyon ni Travis. Nalaman din ni Victor na sinuhulan ni Travis ang tatlong presbyter at elite martialists, na nagdulot ng banta sa posisyon ni Victor sa Blade Gate.
Ngayong nailigtas na ni Jeric si Victor mula sa mga taksil na ito, naramdaman ni Victor na si Jeric ang kanyang tagapagligtas. Kabanata 248. Travis, pipiliin mo bang magpakamatay, o gusto mong patayin kita? Matiim na tinitigan ni Jeric si Travis. Ramdam ni Travis ang malakas at mapang-ipang aura na nagmumula kay Jeric. Unti-unting namutla ang mukha ni Travis. Takot na takot siya sa kapangyarihang ipinakita ni Jeric. Bukod dito, si Travis ang nagmungkahi na hulihin si Jeric at pagkatapos ay haharapin ang pamilya ng Field. Natural na hindi siya pababayaan ni Jeric. Napatingin si Travis kay Jeric nang may takot at sinabing, Mr. Agosta, magiging iyon na ang Blade Gate mula ngayon. Hinding-hindi ako magiging kaaway mo. Mr. Agosta, mangyaring maging mabait at pakawalan mo ako. Ngumisi si Jeric, gusto mo akong patayin at ang pamilya Field, pero ngayon hinihiling mo na palayain kita. Travis, pinagtatawanan mo ba ako? Gusto mo bang magpakamatay, o gusto mong patayin kita? Pumili ka agad, kung hindi, wala akong magagawa kundi gawin ito. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Jeric ang kanyang palad, at lumitaw ang isang hindi nakikitang puwersa. Namutla ang mukha ni Travis. Naisip niya, para patayin ang sarili ko. Siyempre, tumanggi si Travis na magpakamatay. Gayunpaman, kung kumilos si Jeric, hindi maiiwasang mamatay siya. Saglit na nagugulo ang puso ni Travis, at hindi niya alam ang gagawin. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang kalooban na kahit anong piliin niya, mamamatay siya. Dahil si Travis ay mamamatay kahit na ano ang kanyang pinili, maaari pa rin niyang labanan si Jeric upang makuha ang kanyang sarili ng kaunting pagkakataong mabuhay. Doubting of this, Travis even blushed with fear sin. Fert, sumayaw ka, hindi mo ako bibigyan ng pagkakataong mabuhay, sabay tayong mamatay. Sigaw ni Travis. Nang bumagsak ang boses ni Travis, inilapat niya ang lahat ng kanyang lakas ng sabay-sabay. Ang kanyang panloob na mana ay marahas, na ikinakaway ang kanyang robe at ang kanyang kulay abo na buhok ay lumilipad. Tapos, parang kidlat, sinalakay ni Travis si Jeric na may nakamamatay na tingin. Bakas ang pagkamangha sa mga mata ni Victor. Noon pa man ay sinasabi ni Travis na may lakas siya ng isang baguhan na top-tier martial list bago si Victor. Gayunpaman, sa sandaling ito, malinaw na ang panloob na mana, lakas, at kapangyarihan ni Travis. Lakas ng isang intermediate top-tier martial list. Halatang itinatago ni Travis ang kanyang tunay na lakas sa harap ni Victor. Sa wakas ay naunawaan na ni Victor kung bakit naglakas loob si Travis na pag nasaan ang posisyon ng master. Bilang karagdagan sa mga mapagkukunang pinansyal ng pamilya Wyatt, si Travis ay nagkaroon ng malakas na lakas. Hindi mapigilan ni Victor na mag-alala kay Jeric. Hawak ni Travis ang mentalidad ng tiyak na kamatayan habang inilunsad niya ang kanyang mga pag-atake. Ang kabagsikan ng kanyang mga pag-atake ay malamang na isang bagay na kahit na ang isang elite top-tier martial list ay mag-iingat. Bagaman kayang talunin ni Jeric ang tatlong presbyter at isang grupo ng mga elite martialists, nasa panganib siya sa harap ng desperadong pag-atake ni Travis. Nanatiling kalmado si Jeric sa harap ng mabangis na pag-atake ni Travis. Sa sumunod na sandali, gumalaw ang figure ni Jeric. Hinamplas ni Jeric ang kanyang palad, at agad na pinigilan ng kanyang malakas na aura ang karahasan ni Travis. Aura. Sa isang malakas na kalabog. Hinamplas ni Jeric ang katawan ni Travis gamit ang kanyang palad sa isang segundo. Pagkatapos, sa isang hiyawan, si Travis ay lumipad na parang saranggola na may putol na tali. Sa isang putok, si Travis ay nahulog ng husto sa sahig ng isa pang bulwagan ilang metro ang layo, at ang mga tile sa sahig ay agad na nagkapira-piraso. Splash! Nagluwa si Travis ng isang subo ng dugo. Ang kanyang mukha ay mapotla, at siya ay malubhang nasugatan. Hindi na siya makatayo. Si Victor, na nakatingin sa gilid, ay may kislap na pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi man lang niya nakitang malinaw kung paano humampas si Jeric at tinamaan si Travis. Hindi makita ni Victor kung ano ang nangyayari nang si Travis ay nasugatan ng malubha at bumagsak sa lupa. Ang bilis at lakas ni Jeric ay higit pa sa kayang abutin ni Victor sa kanyang buhay.
Masasabing ang lakas ni Jeric ay lubos na nabigla kay Victor. Sa oras na ito, hakbang-hakbang si Jeric patungo kay Travis. Nang makita si Jeric na dahan-daang lumalapit sa kanya, mukhang kinakabahan si Travis, at pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa sobrang takot ni Travis ay parang lalabas na ang puso niya sa dibdib niya. Nais ni Travis na tumakas, ngunit siya ay malubhang nasugatan at hindi makagalaw. Gusto niyang sumigaw. Gayunpaman, kahit na gawin niya, walang darating upang iligtas siya. Maya-maya, may mga yabag mula sa pintuan ng bulwagan, na sinundan ng isang nagbabantang malamig na boses, "Jeric, kung manggahas kang saktan ang aking ama, papatayin ko si Julin." Napahinto si Jeric sa kanyang paglalakad at lumingon sa gate. Tapos, nakita niya si James na may hawak na punyal sa kamay at nilagay sa leeg ni Julin. Sina James at Benny ay sinamahan si Julin sa bulwagan mula sa magkabilang panig. Masasabi ni Jeric sa isang sulyap na ang acupoints ni Julin ay selyado na, at hindi niya magawa ang kanyang lakas. Kaya naman na hostage siya nina James at Benny. Julin. Nakaramdam ng pag-aalala si Victor nang makitang bihag ang kanyang anak na babae nina James at Benny. Hindi niya napigil ang sumigaw ng may pag-aalala, "James, bitawan mo ang anak ko." Si James ay may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya kay Victor, "Victor, kung gusto mong makitang buhay ang iyong anak, hayaan mo ang aking ama." Napatingin tuloy si Victor kay Jeric. Natural, gusto niyang iligtas ang kanyang anak, at handa niyang ipagpalit si Travis sa wafre ni Julin. Ngunit ngayon, si Jeric ang maaaring gumawa ng desisyon. Walang choice si Victor kundi tingnan si Jeric na may nagtatanong na mga mata para sa kanyang opinyon. Maging si Julin, na na-hostage nina James at Benny, ay napalingon kay Jeric. Siyempre, umaasa si Julin na mailigtas siya ni Jeric. Gayunpaman, nag-aalala rin siya na maaaring nasa panganib si Jeric. Gayunpaman, sa kanyang mga acupoints na selyadong, hindi lamang niya nagamit ang kanyang enerhiya, ngunit hindi rin siya nakagawa ng tunog. Kaya naman tahimik lang siyang nakatingin kay Jeric. Nais ding malaman ni Julin kung paano siya ililigtas ni Jeric. Gayunpaman, ang paraan na ginamit ni Jeric para iligtas siya sa susunod na sandali ay nagulat siya. Malamig na tinitigan ni Jeric si James at sinabing, "Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo binitawan si Julin kapag tapos na ako, hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa." 1. Nang marinig ang pagbibilang ni Jeric, agad siyang binalaan ni James, "Jeric, kung maglakas loob kang kumilos, papatayin ko kaagad si Julin." Medyo nalungkot si Julin at naisip, kahit walang pakialam si Jeric sa nararamdaman ko, dapat niyang alalahanin ang gabing iyon nang harangin ko ang kutsilyo ni Carl para sa kanya sa bundok. Pero ngayon, parang wala na siyang pakialam sa buhay o kamatayan ko. Paano niya mapipilit si James na pakawalan ako sa ganoong kritikal na sandali? Hindi ba pinipilit ni Jeric si James na patayin ako? 2. Muling tumawag si Jeric. Mukhang kinakabahan si James, at biglang idiniin sa leeg ni Julin ang punyal sa kamay. Nag-hysterical na nagbabala si James, "Kung talagang maglakas loob kang kumilos, papatayin ko siya ngayon." Hindi maiwasan ni Victor na magmukhang kinakabahan. Hinawakan ni James si Julin sa entrance ng hall, na mga 35 feet ang layo mula sa kinaroroonan ni Victor. Tumayo. Kahit na si Victor ay may lakas ng isang intermediate top-tier Marty A-list, imposible para sa kanya na gamitin ang kanyang internal na mana para i-seal ang acupoints ni James mula sa napakalayo. At kung pipiliin ni Victor na sumugod at atakihin si James, mas delikado ito. Dahil kung ginawa niya iyon ay posibleng bago pa niya ma-atake si James ay tinaga na ng punyal sa kamay ni James ang lalamunan ni Julin. 3. Habang si James at Victor ay nakaramdam ng labis na kaba, ang boses ni Jeric ay umalangaw-ngaw. Agad na nagbago ang ekspresyon ni James. Subconsciously, ang punyal na nasa kanyang kamay ay humahampas sa maselang leeg ni Julin. Gayunpaman, ang punyal sa kanyang kamay ay hindi sumakit sa balat ni Julin. Sa isang swoosh, ang tunog ng pagbasag sa hangin ay umalangaw-ngaw. Isang tipak ng anima, na kasing manipis at hindi mahahalata gaya ng isang hibla ng buhok,
ang lumipad palabas. Sa isang whoosh, tumama ang anima sa noo ni James. Agad na nanlaki ang mata ni James sa gulat, at wala na siyang oras na sumigaw bago bumagsak sa lupa. Kasabay nito, lumitaw ang isang maliit na butas na parang buto sa kanyang noo. Bumulwak ang dugo mula sa likod ng ulo ni James, at namatay siya sa lugar. Si Benny, Travis, at Victor ay natakot lahat. Kabanata 249. Natauhan si Benny at agad na tumakbo palabas. Gayunpaman, bago pa siya makahakbang ng ilang hakbang, may tunog ng paglusob sa loob. Hangin. Dahil doon, isang putok ng puwersa ang tumama kay Benny. Agad na tinataka ng acupoints ni Benny. Diretso siyang bumagsak sa lupa, nawalan ng malay. Si Jeric ang nag-flip ng kanyang mga daliri at nagpuwersa para tamaan si Benny. Sa isang iglap, lumitaw si Jeric sa harap ni Julene at nabuksan ang kanyang acupoints. Sa sandaling na-unlock ang acupoints ni Julene, tinanong niya si Jeric, "Jeric, okay ka lang ba?" Napangiti si Jeric. "Hindi ba dapat ako ang magtatanong sa iyo ng tanong na ito?" Umiling si Julene. "Ayos lang ako." Nang magbilang si Jeric ng 3 noon, naisip niyang wala itong pakialam sa buhay o kamatayan nito. Ngayon lang niya napagtanto na ginawa iyon ni Jeric dahil may kumpiyansa siyang manalo. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay natauhan na si Victor. Lumapit siya at nagkasala kay Julene, "Julene, sorry sa nangyari ngayon." Ang dahilan kung bakit niya tinataka ng acupoints ni Julene ay dahil ayaw niyang masira nito ang plano niya laban kay Jeric. Pero ito rin ang naging dahilan kung bakit na-hostage si Julene ni James na muntik nang mapatay. Kaya naman sobrang nakonsensya si Victor. Ang lalong ikinagilty ni Victor ay gusto niyang lumaban kay Jeric, ngunit sa huli, si Jeric ang nagligtas sa kanyang buhay. "Mr. Agosta, I'm so sorry sa nangyari ngayon. Hindi dapat ako nag-trato sa iyo ng ganyan. Mr. Agosta, patawarin mo ako." Ikinulong ni Victor ang kanyang mga kamay at iniyuko ang kanyang ulo para humingi ng tawad kay Jeric. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Jeric, "Master Geller, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Sinamantala ka lang ng kontrabida, Travis. Shane Bay. Tsaka si Julene ang mahal ko. Paano makakatayo at manunood kung ikaw at si Bladegate ay nagkakaproblema?" Bakas sa mukha ni Victor ang hiya. Naisip niya ang ginawa niya kay Jeric at kung gaano ka-decent at kabait si Jeric. Habang nag-flash sa kanyang isipan ang nakaraan, nahihiya si Victor na tumingin kay Jeric sa mga mata. Then, tumingin siya kay Jeric and sincerely said, "I won't object to you dating Julene in the future, Mr. Agosta." Nang marinig ang sinabi ni Victor, lumiwanag ang mukha ni Julene sa tuwa. Natutuwa siya na sa wakas ay pumayag ang kanyang ama sa relasyon nila ni Jeric. Sumagot si Jeric kay Victor, "Salamat, Master Geller." Medyo nahiya si Victor at natawa. Kahit papaano, naramdaman niyang anak-in-law na niya si Jeric. Sa pagkakataong iyon, hindi nagalit si Victor kay Jeric. At sobrang nasiyahan siya sa mga kakayahan at katangian ni Jeric. Dahil may lakas si Jeric na talunin ang 3 presbyter at elite martialists ng Bladegate, bukod pa sa matinding pananakit kay Travis at pagpatay kay James, malamang na umabot na sa nakakatakot na antas ang kanyang martial arts skills. Paanong hindi makontento si Victor sa isang pambihirang martialistang magiging asawa ng kanyang anak? Pagkatapos, naalala ni Victor na si James at ang iba pang nagtaksil sa kanya, kaya tumingin siya kay Jeric at nagtanong, "G. Agosta, paano natin haharapin ang mga taksil na ito?" Bagamat hindi miyembro ng Bladegate si Jeric, kinuha ngayon ni Victor si Jeric bilang pinakamahalagang tao at iginagalang siya ng husto. Sa makatuwid, tinanong niya si Jeric para sa kanyang opinyon kung paano haharapin si Travis at ang iba pa. Mga taksil. Sumagot si Jeric, "Master Geller, ito ay isang affair sa loob ng Bladegate. Bilang isang tagalabas, hindi ako makikialam. Maaari kang magpasya kung paano haharapin ito." Pagkatapos noon, ngumiti ng malumanay si Jeric kay Julene. "Julene, first time kong pumunta sa Bladegate, bakit hindi mo ako isama para mag-enjoy sa tanawin dito?" Tumango si Julene kay Jeric. "Okay.
Pagkatapos, magkahawak kamay silang umalis sa hall. Masayang ngumiti si Victor habang pinagmamasdan ng anak at si Jeric na magkasamang umalis. Hanggang sa mawala sa paningin niya sina Julien at Jeric ay napalingon si Victor. Nawala ang ngiti sa mukha ni Victor, at nanlamig ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Travis, ang tatlong presbyter, at ang mga martialists na nasugatan at hindi makagalaw. Pagsalubong sa malamig na mga mata ni Victor, naramdaman ni Travis ang lamig sa kanyang puso. Namutla ang kanyang mukha, at nagmamadaling nagmakaawa kay Victor, Sectmaster, pakisuyong iligtas ang aking buhay. Lahat ng kayamanan ng pamilya Wyatt ay maibibigay sa iyo at sa Blade Gate. Sa hinaharap, hindi na ako mangangahas na ipagkanulo ka muli. Magiging tapat ako sa iyo sa buhay ko. Pagkatapos ay nagsimula ring magmakaawa ang mga presbyter at mga martialists. Guro, mangyaring iligtas kami. Handa kaming pagsilbihan ka sa aming buhay. Isang malamig na ngisi ang bumungad sa mukha ni Victor. Isa ka lang grupo ng mga taksil na muntik na akong patayin. Pero ngayon gusto mo paalisin kita. Nakakatawa ka. Bakit kita pakakawalan? Para bigyan ka ng isa pang pagkakataon para subukang patayin ako. Hindi kami mangangahas. Gusto lang naming magtrabaho para sa Blade Gate. Si Travis at ang iba ay sumigaw at nagmamakaawa. Bueno, dahil handa kang ipanggako ang iyong katapatan sa akin, papatayin ko kayong lahat ngayon. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Victor, ang kahabag-habag na iyak ay umalangaw-ngaw sa bulwagan. Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang nakakakilabot na hiyawan. Sa wakas, naging tahimik muli sa bulwagan. Sa likod bahay ng Blade Gate, may mga masayang pine, at sina Jeric at Julien. Malapit na nakaupo sa isang bato. Napatingin sila sa talon na nakasabit sa pagitan ng mga bangin sa di kalayuan. Jeric, nabalitaan ko na dumating ka para iligtas ako sa sandaling mabalitaan mong ikakasal ako sa iba. Hindi ka ba natatakot na mawalan ka ng buhay pagdating mo? Tumingin si Julien kay Jeric na may lamang sa mga mata at nagtanong. Ngumiti si Jeric at sinabing, inaasahan ko na dadalhin ako ni Blade Gate dito para harapin ako. At dumating ka pa rin. Sinulyapan ni Julien si Jeric. Sinabi ni Jeric, bakit hindi ako maglakas loob? Kung hindi ako dumating, hindi ka ba nasa panganib? At ang iyong ama ay papatayin ng kanyang walang pusong mga nasasakupan. Nang marinig ang sinabi ni Jeric, labis na naantig si Julien. Ngayon ay masigurado na siya sa pagmamahal niya kay Jeric. Tiwala si Julien na si Jeric ay isang lalaking karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Salamat, Jeric, niyakap ni Julien si Jeric, isinandal ang ulo sa balikat nito, at matamis na sinabi. Julien, boyfriend mo ako. Lagi kitang paprotektahan. Itinaas ni Jeric ang palad at marahang hinaplos ang buhok ni Julien. Naisip ni Julien sa sarili, Jeric, palagi din kitang paprotektahan. Nakayakap silang dalawa sa bato sa ilalim ng pine at pagkatapos ay masiglang naghalikan sa isa't isa. Jeric, bakit hindi ka manatili sa Blade Gate ngayong gabi? Namula ang pisngi ni Julien, at puno ng lamang ang mga mata habang nakatingin kay Jeric. Napuno siya ng pagnanais at pag-asa. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay napakalinaw. Gayunpaman, umiling si Jeric. Hindi pwede, may gagawin ako ngayong gabi. Kaya kailangan kong bumalik sa Vista Verde mamaya. Hindi napigilan ni Julien ang bahagyang pagkadismaya. Pagkatapos, marahan na hinalikan ni Jeric ang kanyang mala-cherry na labi at sinabing, bagaman babalik ako sa Vista Verde ngayong gabi, magagawa natin ang gagawin natin sa gabi ngayon. Nang marinig ito, ang ni Julien ay naging kasing pula ng isang hinog na mansanas, at maging ang dulo ng kanyang mga tainga ay namula. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bamulong, Herek, araw na. Kung may makakita sa atin na ginagawa, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may makakita sa atin. Dadalhin kita sa isang lihim na lugar, nakangiting tumayo si Jeric at misteryosong sinabi kay Julien. Tumayo si Julien, tumingin kay Jeric, at nagtanong, saan mo ako dadalhin? Hindi siya sinagot ni Jeric. Diretso niyang iniunat ang kanyang braso upang bilugan ang balingkinitang baywang ni
Biglang lumipad na parang lunok. Lumipad si Jeric patungo sa lugar sa ilalim ng bangin at talon kasama si Julene. Sa ilalim ng matarik na bangin ay may pool. Ito ay natatakpan ng isang magaan na ambon, tulad ng isang lihim na kaharian. Lumapag sina Jeric at Julene sa pool. Naligo silang dalawa at naglaro sa pool na sobrang saya. Maya-maya, sa ambon, naghubad silang dalawa ng damit at humiga sa isang makinis na bato sa pool. Isang romantikong at matamis na kapaligiran ang kumalat sa hangin. Sa tunog ng pagbagsak ng talon, maririnig ang mahinang tunog ng masayang sigaw ng isang babae. Ang hangin ay napuno ng tamis ng pag-ibig. Kabanata 250. Ito ay kasing ganda ng sa panaginip. Natakpan ng maaliwalas na ulap ang pool, at paminsan-minsan ay umalangaw-ngaw ang masasayang boses doon. Paulit-ulit nila itong ginawa. Sa wakas, maririnig sa pool ang tunog ng paghilik ng isang lalaki. Sa bato, yamakap si Julene kay Jeric at natulog. Pareho silang nakahubad. Napakaganda ng katawan ni Julene. Nang marinig ang hilik ni Jeric, ang mahiyain ngunit kaakit-akit na mukha ni Julene ay nagpakita ng magiliw na ngiti. Naisip niya sa sarili, napakasama niya. Hindi siya titigil sa pagpapahirap sa akin hanggat hindi siya nauubos. May mga reklamo si Julene laban kay Jeric sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya kung gaano sila kalapit ni Jeric ngayon, bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ibigan si Julene sa isang lalaki. Hindi niya mailarawan kung gaano kasaya at sarap ang nararamdaman niya. Simula noon, magiging boyfriend na niya si Jeric. At mamahalin niya ito habang buhay. Si Julene ay nalubog sa kaligayahan habang marahan siyang yamakap kay Jeric at nakatulog. Matapos ang paulit-ulit na nakakapagod ngunit matamis na karanasan ay inaantok na rin siya. Pareho silang nakatulog sa mga bato sa pool. Ang maliliit na isda ay masayang naglalaro sa tubig. At ang mga paro-paro ay sumasayaw sa mga bulaklak. Maging ang tilamsik ng tubig na bumabagsak mula sa bangin ay tila naging malumanay. Pagkatapos ng hindi kilalang tagal ng panahon. Sa wakas ay nagising sina Jeric at Julene mula sa kanilang mga panaginip. Pagkatapos, nagkatitigan sila pagkatapos magtama ang kanilang mga mata. Ang magagandang mata ni Julene ay kasing liwanag at gumagalaw na parang malinaw na alon, may lamang at tamis. Ngumiti si Jeric sa kanya. Gising ka na pala. Bahagyang tumango si Julene sa kanya. Hinalikan ni Jeric ang kanyang maganda at makinis na noo at sinabing, "Tara na. Bumalik ka." Tumango ulit si Julene. Pagkatapos ay umupo sila mula sa bato. Tumangala si Jeric sa langit. Bagamat ang lambak ay nababalot ng ambon, hindi nito napigilan si Jeric na makita ang sitwasyon sa labas ng kanyang mata ng Diyos. Nadatnan niyang dapit hapon na sa labas. Lumipas ang isa pang araw. Talaga, ang dalawa sa kanila ay ginugol ang buong umaga na matalik, na nag-iibigan, at lumipas ang hapon nang sila ay nagkakaroon ng magagandang panaginip. Ito ay isang kahanga-hanga at kasiya siyang araw para sa kanila. Ang mga damit na kanina pa nabasa at inilagay sa bato ay natuyo na pagkatapos ng buong hapon. Nagsuot ng damit sina Jeric at Julene. Pagkatapos ay inilagay ni Jeric ang kanyang braso sa baywang ni Julene at mabilis na lumipad palabas tulad ng ginawa niya sa huling pagkakataon. Sinira ni Jeric ang ambon at lumipad sa matayog na bangin. Sa ambon, sa ilalim ng simoy ng hangin, sina Jeric at Julene, na lumilipad, ay lumipad sa tuktok ng bangin na parang walang kamatayang mag-asawa. Sa ilang paghinga lang, ligtas na nakarating sina Jeric at Julene sa tuktok ng bundok. Ilang beses nang dinala ni Jeric si Julene para lumipad ng ganito. Gayunpaman, labis pa rin siyang nagulat. Para sa sinumang master ng Blade and Sword Sect, ang isang bangin na may taas na libu-libong talampakan ay isang hindi malulutas na pag-iral. Kahit na ang mga first-rate martialists at first-class martialists, na dapat ay mas malakas kaysa kay Jeric ay hindi makakalipad sa isang bangin. Ang mga kasanayan sa martial arts ni Jeric ay hindi maarok tulad ng isang misteryo kay Julene. Sinabi ni Jeric kay Julene na natutunan niya ang isang walang katulad na kasanayan sa windwalk mula sa isang master. Ngunit nabigla pa rin si Julene nang makita ng sariling mga mata ang kakayahan ni Jeric.
Pagkabalik sa tuktok ng bundok, kumalas si Jeric sa pagkakahawak sa baywang ni Julin. Ang tuktok ng bundok ay napakalapit sa Blade Gate, kaya hindi na kailangan ni Jeric na lumipad upang dalhin siya sa Blade Gate. Palaging pinananatiling mababa ang profile ni Jeric sa tuwing iyon ang pinakamahusay na diskarte. Pagbalik nila sa Blade Gate, nalaman nilang inilalabas ng mga alagad ang mga bangkay. Bukod dito, natagpuan nila na kabilang sa mga bangkay na ito ay ang mga katawan ni Travis, 3 presbyter, at iba pang mga martialists. Nang makita ito, nagkatinginan sina Julin at Jeric. Maaari nilang hulaan na ito ay ginawa ni Victor. Ngunit hindi iyon kakaiba. Pagkatapos ng lahat, si Travis, ang 3 presbyter, at lahat ng martialists ay gustong patayin si Victor at kunin ang kanyang posisyon bilang master ng Blade Gate. Kung ganoon, paano sila hinayaan ni Victor na mabuhay? Sa sandaling ito, lumabas si Victor sa isang bulwagan at nakangiting sinabi kina Jeric at Julin, "Julin, Jeric, bumalik ka na." Tumango si Jeric sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Julin sa kanyang ama, "Tay, nakipag-ayos ka na ba sa lahat ng mga taong nagtaksil?" Tumango si Victor at sinabing, "Tama ang ginawa mo. Maging problema sa hinaharap. Vo. Pero tatay, 4 na presbyter ang nawala sa amin at napakaraming Clyde presbyter sa isang pagkakataon. Hindi ba ibig sabihin nun ay nawalan na ng lakas si Blade Gate?" Hindi maiwasang mag-alala ni Julin. Bagaman ang Blade Gate ay dumanas ng malaking pagkawala, ito lang ang pagpipilian para sa akin. Tiyak na magiging mapanganib para sa akin kung hahayaan kong mabuhay si Travis at ang iba pa. Napabuntong hininga si Victor at sinabing, "Kaya, kahit na ang ating Blade Gate ay maging pangalawang pinakamalaking sekta sa Oakhaven, hindi ko ito pagsisisihan. Ang Blade Gate ay hindi gagawing pangalawang pinakamalaking sekta sa Oakhaven. Sa halip, ito ay magiging mas malakas kaysa sa dati," sabi ni Jeric sa oras na ito. Nalito sina Victor at Julin sa sinabi ni Jeric. "Jeric, bakit mo nasabi na magiging mas malakas ang Blade Gate?" Hindi napigil ang itanong ni Victor kay Jeric. Kalmadong tumingin si Jeric kay Victor at sinabing, "Ako ay isang buhay at kamatayang kaibigan ng Master ng Stargate. Palagi niyang sinasabi sa akin na gusto niyang makipag-alyansa sa iyo at sama-samang lumaban sa mga kalaban." Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni Victor. Nais ng Master na bumuo ng isang alyansa sa Blade Gate. Ang balita ay talagang isang sorpresa kay Victor. Ang Stargate at Blade Gate ay dalawang sikat na sekta sa Oakhaven. Pareho silang kilala at parehong makapangyarihan. Noong nakaraan, ang dalawang sekta ay lihim na nakikipagkompetensya sa isa't isa upang maging nangungunang sekta sa Oakhaven. Gayunpaman, pagkatapos ng pakikipagkompetensya sa loob ng maraming taon, walang sekta ang nanalo, kaya wala pa ring nanalo. Ngayon, ang Blade Gate ay nawalan ng 4 na presbyter at 20 hanggang 30 elite martialists. Ngayon na ang Blade Gate ay dumanas ng malaking pagkawala, karaniwang hindi nakakagulat na ang Stargate ay maaaring maging pinakamakapangyarihang sekta sa Oakhaven. Kaya naman, hindi naiwasang maghinala si Victor. Sinabi niya kay Jeric, ngayon ang kapangyarihan ng Blade Gate ay lubhang hamina at mas mababa sa Stargate sa lakas. Kakampi ba ng Stargate ang Blade Gate? Sinabi ni Jeric nang may katiyakan, "Syempre. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pupunta ako sa Stargate ngayong gabi at sasabihin sa Master ng Stargate ng personal na handa kang makipag-alyansa sa kanila. At hihilingin ko sa kanya na dalhin ang mga presbyter ng Stargate upang makipag-alyansa sa iyo bukas." Nang marinig ito, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Victor habang sinabi niya, "Kung gayon, Jeric, mangyaring pumunta sa Blade Gate para hawakan ito para sa akin, salamat." Ang dahilan kung bakit natutuwa si Victor na makipag-alyansa sa Stargate ay kapag ang dalawang sekta ay bumuo ng isang alyansa, ito ay lubos na magpapahusay sa lakas ng Blade Gate. Kaya, ang lakas ng Blade Gate ay mapapabuti sa halip na masira. Sa ganoong paraan, mas makakabuti ang Blade Gate kaysa hindi makipag-alyansa sa Stargate. Pagkatapos ay sinabi ni Jeric, "Gabi na. Dapat pumunta ako sa Stargate ngayon."
Tumingin si Victor sa papalubog na araw at tumango kay Jeric. Aayusin ko ang isang helicopter para ipadala ka sa Sword Mountain. Tumango si Jeric bilang pagsang-ayon. Ipinadala ni na Victor at Julin si Jeric sa plaza sa Blade Gate kung saan nakaparada ang isang helicopter. Jeric, tandaan mong bumalik ka para samahan ako kapag tapos ka na, at ubiling sabi ni Julin kay Jeric nang maghihiwalay na sila. Iniunat ni Jeric ang kanyang mga kamay at niyakap si Julin. Pagkatapos ng lahat, si Julin ay isang babae na may malakas na espiritual at pisikal na koneksyon sa kanya. Sabi niya kay Julin, "Well, babalik ako para makita ka. Tawagan mo ako kung may kailangan ka." Tumango si Julin kay Jeric. Saka lang binitawan ni Jeric si Julin at sumakay sa helicopter. Lalong lumakas ang huni ng helicopter. Habang ang mga pakpak ng helicopter ay lumipad ito sa kalangitan.